Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Martes at tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. At nasa chapter 4 na po tayo. Ang atin pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong The Exclusive Name of Salvation, Acts chapter 4, 1-12. Ayan, at samahan po ninyo ako sa atin pong pag-aaral. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed, so the number of men who believed grew to about 5,000. The next day, the rulers, the elders, the teachers of the law met in Jerusalem. Annas the high priest was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and others of the high priest's family. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked for how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Ang theme ng Acts chapter 4, 1-12 ay ito. Jesus Christ alone is the cornerstone of salvation, and His name alone has the power to save. Yan po ang tema ng ating pag-aaral ngayong umaga. Bago natin talakayin ang mga talata, puntahan po muna natin ang context ng Acts chapter 4, 1-12. Ano po ba ang context nito? So we started last week on Acts chapter 3 kung saan pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro at ni Juan ang isang lalaking lumpo mula pagkabata. A sign pointing to the resurrection power of Jesus Christ. That even though Jesus Christ was not present with them in the flesh, His resurrecting power still working, alive, and doing miracles still with the apostles. Kaya po, pagkatapos po ng himalang ito, si Pedro sa 11-26 na siyang ating tinalakay nakaraan, nagbigay siya ng isang mensahe. Isang sermon na humahamon sa mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at maniwala sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. He called Israel to repent and believe in the risen Christ. At ngayon naman po, nasa chapter 4 tayo, yung mga religious leaders, yung mga Sadducees, yung mga priests and the temple authorities, they arrested Peter and John. And this is the first recorded persecution of the church. Nakita niyo po mga kapatid, pagbaba ng Espiritu Santo, si Peter ay nangaral at sa isang sermon 3,000 ang naligtas.
Pagkatapos po nun, they went to the temple to worship the Lord. Nakatagpo sila ng isang lalaking lumpo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus, gumaling ang lalaking lumpo. Pumasok sila sa templo, sinundan sila ng lalaking ito. Nagpuri sila sa Panginoon. At doon, nagsermon si Pedro, marami ang nanampalataya at ang mga leader ng relihiyon. The sect of religion during that day, they were troubled. Ano po? At ang sabi, sila ay nainsulto. At dahil doon, ang ginawa nila ay ipinahuli si Peter at si John. So the tension is very clear. The rulers want silence, but the apostles cannot be silent about Jesus Christ. Amen? Kaya ano po ang nangyari? Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, instead of backing down, they proclaim the most offensive yet glorious truth of the Scripture. Ano po yun? Hindi sila natakot na ideklara na walang kaligtasan sa ibang kanino mang pangalan sa ilalim ng silong ng langit kung hindi sa pamamagitan lang ng pangalan ng Panginoon. Acts 4:12 says, there is no salvation, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So, in this sermon mga kapatid, we will unpack Acts 4:1-12 in detail. Kaya yung mga sanay na po sa tinig ng pag-asa, palagay ko po naman ngayon ay nakikita nyo na how we study the Bible, how we look at the verses, how we expose the message of the Scripture by the Bible itself is speaking to itself. And today, we will see some biblical truth from the text. One, the opposition of the gospel on verses 1-4. Second, the boldness of the gospel, verses 5-10. And the third is the exclusivity of the gospel, verses 11-12. So ito po yung summary ng message na ibibigay ko po sa inyo ngayong umaga. Pwede nyo yung screenshot, pero iyan po ang nilalaman ng 12 verses ng Acts chapter 4. Now, let us go one by one. Ang bawat topic na yan ay ating pag-usapan. Let us go to the first one, the opposition of the gospel. Babasahin po natin ang verses 1-4. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. So, nagsesermon po si Pedro dyan. No po? At habang nakikipag-usap sa mga tao, ano ang sabi? Yung gwardya, yung Sadduseo, yung priest, captain of the temple, ito po yung mga tao na lumapit sa kanila. At sa verse 2, they were greatly disturbed because the apostles were teaching the people. Ang malaking question dito, anong authority na ang mga ordinaryong apostol na ito, ang mga ordinaryong taong ito, mga mangingisda before, meron na ngayong audacity na magpahayag ng tungkol sa pagkabuhay, tungkol sa buhay na walang hanggan, tungkol sa kaligtasan. They were greatly disturbed, yun ang term na ginamit. And they seized Peter and John because it was evening. They put them in jail. So, makikita po natin, ang una nating tingnan dito, na ang ebanghelyo, kapag ipinangaral, laging merong oposisyon. Tandaan po ninyo, once the gospel ay nai-preach, hindi po lagi itong babagsak sa mabuting lupa. Alam naman natin po yung parable of the sower, na ang mensahe ng salita ng Diyos para yung binhi inihahasik. At ang mga mangangaral, mga manghahasik tayo, ang mga believers, tayo po ay magbibigay ng ating mga karanasan sa ebanghelyo, kung ano ang ating naging karanasan sa ebanghelyo, paano natin ito naunawaan, at yung ating pagkaunawa, ipapahayag din natin sa iba. Ang tawag natin dito ay evangelization.
or sharing your faith or testimonies. And while Peter and John are giving their testimonies, makikita po natin ang epekto nito. Merong opposition dito. Babagsak ito hindi lang sa tenga ng mga tinawag ng Diyos para sa kaligtasan, babagsak din ito sa mga pusong pinatigas ng kasalanan. At sino-sino po yung mga tao na binanggit dito? Let us look at the sources of the opposition. The first one, the priest. Ano bang pagkaintindi natin? Ano ba yung mga priest? Ang mga priest, taong simbahan, maka-Diyos. They are supposed to be the people that will make other people closer to God by their own piety, by their own ministries. Pero at this point in time, na-offend sila sa pangangaral ni Peter at ni John. The priests were offended because Peter and John were teaching in the temple without authorization. Kasi po, ang totoo naman, ang mga priest lang ang may kapangyarihang magturo during their times. Kaya ang question dyan saan kayo nanggaling at anong otoridad meron kayo para kayo mangaral? And they saw the apostles as untrained men, usurping their authority. Parang pulis yan na may ano tawag doon? Di ba ang pulis, meron silang badge. At yung badge nila, ang kanilang authority to combat crime para hulihin yung mga makasalanan o hulihin yung mga mapaggawa ng masama. At yung mga priest, sila yung may badge para mangaral. Sila lang yung may badge para sumagot sa mga tao sa usaping espiritual. Kaya itong mga alagad, wala silang ganong authority to preach, kino-question sila ng mga priest. Parang mga pulisyan na kolorum, mga pulis na kumuha ng peking badge at ginamit at nagpapanggap silang mga pulis. Ganito ang tingin ng mga priest na ito sa mga alagad. They saw the apostles as untrained people. Anong kapangyarihan ninyo? Saan kayo nag-aral? Anong karunungan meron kayo? Pero makikita natin, hindi lang mga priest. Sumunod po ay the captain of the temple. Sino itong mga ito? The captain of the temple was in charge of maintaining public order. May mga bantay yung templo. At noong ang mga tao ay nagkakulumpol na ngayon kina Peter and John, kailangang iayos ng mga temple guard na ito ang order. A crowd had gathered around apostles, and after healing the lame man, naging curious sila, nagkaroon sila ng paghanga sa nangyaring pagpapagaling, nagkagulo sila sa pakikinig kay Pedro at kay Juan. And for the temple guards, ito ay isang kaguluhan. Kaya sila man ay nakiusyoso at sila ay naging cause ng oposisyon. Pero meron pang pangatlong grupo ng tao at ito ang mga Saduseo. Itong mga Sadducees, isang grupo ng reliyon, bakit naman sila naki-opposition din? Sapagkat sila'y na-irritate din sa mga sinasabi ng mga apostol dahil itong mga Saduseo hindi sila naniniwala sa pagkabuhay ng mga patay. Ang teaching ng mga Sadducees, once na ang tao ay namatay, that's it, it's the end. Wala nang resurrection. Pero dito, ang pangaral ni Peter at ni John ay merong Christ na inyong ipinako sa krus, na inyong pinatay at siya'y nabuhay, umupo sa kanan ng Diyos Ama. Kaya sila irritated because Peter preached the resurrection. They denied the resurrection of the dead. And the apostles' testimony directly contradicted the doctrine of the Sadducees. Amen, mga kapatid. Kaya iyan yung tatlong grupo ng mga oposisyon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya this reminds us
The opposition of the gospel often comes from religious leaders. Those who feel their power or traditions are threatened. Sila ang mga kontra sa Ebanghelyo. Nakakatawa nga minsan mga kapatid. Alam niyo po, I've been doing Tinig ng Pag-asa. Matagal-tagal na. Parang 20, kung di ako nagkakamali, 2014 o 2013 nang sinimula ko pong i-live broadcast ang Tinig ng Pag-asa. I've been doing this for quite a while. Hindi pa ako na nasulatan ng gobyerno ng Canada at sinabing itigil ko ang pangangaral. Walang ganun. Wala pa ho ni isang leader ng relihiyon dito sa Canada na pinigilan ako na mangaral ng Ebanghelyo. Kahit yung batas ng Canada, hindi nagbabawal ng pangangaral kahit saang social media account. Pero sa bayang pinanggalingan ko sa Pilipinas, sa pinanggalingan kong relihiyon at simbahan, sila ang nagpalibot liham, nagpaikot ng letter sa lahat ng simbahan at sa mga kaanib at sinabing huwag ninyong pakinggan, huwag na kayong manood ng Tinig ng Pag-asa dahil ang ipinapangaral ni Bishop Camia ay hindi katotohanan. Gaano kasakit yon mga kapatid? Na yung tutol, yung kontra sa mga ginagawa natin sa Tinig ng Pag-asa manggagaling sa simbahang minahal ko dati, sa simbahang pinahalagahan ko dati, sa simbahang sinunod ko kung ano ang iniutos na gawin ko nang isinugo ako dito sa Canada at hanggang ngayon, kung nagtatagumpay kami rito dahil sumunod ako sa panuntunang iniutos sa akin na gawin. Siguro kung pumunta ako rito at naglamyerda lang ako katulad ng ginagawa ng iba, may pumunta ritong obispo, walang ginawa kundi mag-garage sale. No? Pumunta rito para magpasarap. Maraming ganun eh. Pero ako hindi ko ginawa yun. Tinupad ko kung anong inutos nila sa akin. Tinupad ko na mangaral ako at mag-ibanghelyo. Tinupad ko na magtayo ng mga simbahan sa iba't ibang lugar. Tinupad ko kung anong pinagkasunduan. Ang hindi tumupad ay yung mga nasa Pilipinas, hindi nila kami pinahalagahan. At mahabang usapin ang nangyari kaya po kami umalis na sa kanilang pamamahala dahil hindi na lamang po usapin ng pamamahala, usapin na po ng mga turo, usapin na po ng doktrina at usapin na po ng theology kaya kami hindi nakaanib ng iglesyang iyon. At ngayon, dahil hindi na kami kaanib, wala na silang ginawa kung hindi pamalita sa mga miyembro, huwag na ninyong panoorin ang Tinig ng Pag-asa dahil mapapahamak lang kayo. Napakatindi, parang threat ang Tinig ng Pag-asa. Nang mapapakinggan nyo rito ay magbubulid sa inyo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno at ikapapahamak ng inyong kaluluwa. Saan galing ang oposisyon? Sa loob mismo ng simbahan, sa loob ng relihiyon na dati po namin kinaaaniban. Pero matatalino na ang mga tao ngayon eh. Matatalino na ang mga nakikinig. Alam na nila kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsasabi ng kasinungalingan. So this reminds us the opposition to the Word of God often comes from the religious leaders. Tanong, anong reason for the opposition? The reason for the opposition, one, the apostles were proclaiming in Jesus the resurrection from the dead. Kaya galit ang mga Sadducees. This was not just an abstract theological debate. It was a direct challenge to the leaders who had condemned Jesus. And the resurrection validated that Jesus was truly the Messiah and it exposed the guilt na yung mga itinuturo ng mga Pharisees ay kasinungalingan. Can you imagine yung pagkabuhay ng
Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, sampal sa lahat ng Saduseo. Sampal sa relihiyon ng mga Sadducees because their teaching is totally debunked. It was totally debunked by the Lord Jesus. Nagtuturo nga naman sila na walang resurrection. And then, all of a sudden, itong Jesus na kanilang ipinapatay, nabuhay sa mga patay. Kaya, gano'n na lamang ang kanilang oposisyon. Pero makikita po natin mga kapatid, bagamat may mga oposisyon, letter C, we can see the pointlessness or the uselessness of the opposition. Yang mga oposisyon, kailanman ay hindi magtatagumpay sa katotohanan. Patutunayan lagi ng katotohanan ang mga kamalian ng mga oposisyon at ang kadiliman ng kanilang mga balak. Ano po ang nangyari? They arrested Peter and John, hoping that they can silence them. But yet, in verse 4, ano po ang nangyari sa verse 4? Kung babasahin natin, ang sabi sa verse 4, many believed and the number came to about 5,000. Can you imagine mga kapatid? Kaya mentras pinipigilan, lalong nanggigigil yung mga tao. Mentras sinasaway, lalong hinahanap ang katotohanan. Kaya noong kinulong at hinuli nila si Peter and John, yung mga taong naligtas, yung mga taong nanampalataya, mas marami pa kesa sa unang sermon ni Pedro nung siya ay nasa laya. Naalala niyo po ba the first sermon of Peter? Nang bumaba ang Espiritu Santo, malaya siya doon. Wala pang oposisyon noon. 3,000 lang ang naligtas. Pero nung siya'y hinuli, nung siya'y kinulong, sa second sermon niya, 5,000 ang naligtas. Matindi ang nagagawa ng oposisyon, hindi po ba mga kapatid? Lalong nag-uumapaw ang pagnanasa. Lalong tumitindi ang desire na ipangaral. Lalong hindi mapigil, lalong magpapatuloy ang gawain ng Panginoon habang may mga oposisyon. And what a contrast. Take note, human rulers try to suppress the gospel, but God uses even persecution to advance the gospel. Amen? Palatandaan lang na kapag ang Diyos ang may gawa, hindi ito kayang pigilin. If it is for the Lord, hindi ito mapipigil. Kaya isang araw may lumapit sa Panginoon, Lord, may nangangaral ginagamit ang pangalan mo, di naman natin mga kasama. Ano sagot ng Panginoon? Kapag hindi laban sa atin, kakampi natin. Kung hindi man natin kasamahan and they are preaching about me, so be it. Let them be. Kung iyan ay sa Diyos, mananatili yan. Kung iyan ay hindi sa Diyos, Diyos ang magbabagsak dyan. Amen? So, anong theological insight makikita natin dito from the Reformed perspective? Ito yung tinatawag na sovereignty of God in evangelism. Take note that the opposition cannot thwart the plan of God. Walang makakapigil kahit ang oposisyon. Kapag salita ng Diyos ay ipinangaral, ito ay babagsak sa dapat niyang bagsakan. As the Apostle Paul later wrote in 2 Timothy chapter 2 verse 9, the word of God is not bound. Hindi kailanman pwedeng talian, hindi pwedeng kulungin ang salita ng Diyos. Kaya nga si Apostle Paul, nung nakulong siya, nung siya'y nakulong, lalong nakarating ang ebanghelyo, hindi lang sa mga prison guard, kundi maging sa palasyo ng hari. Amen? God's elect will be gathered even in times of hostility. Iyon ang katotohanan.
And to illustrate this, mga kapatid, think of the early church in China. When Christianity was outlawed and missionaries were expelled noong 1950s sa China, many thought that the church in China would die. Instead, ano nangyari? Noong sinimulang palayasin ng mga misyonero sa China, lalong lumago ang mga underground churches sa China. At ngayon, dahil ang China ang pinakamaraming tao sa buong mundo, napakarami ng bilang ng mga Kristiyano sa China. They are just doing Christianity, worship, and evangelism underground. Kaya ang katotohanan, what man meant for suppression, God used for multiplication. Can we say amen to that? Kaya bilang application, do not be surprised by opposition. Jesus said, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. John 15:18. Anong dapat nating pananaw? Huwag nating katakutan ng oposisyon. God's purpose cannot be stopped. Every attempt to silence the gospel only becomes a platform for the gospel. Amen? Now, puntahan natin ang verses 5 to 10, the boldness of the gospel. Ano sabi ng verses 5 to 10? The next day, kinulong sila magdamag Kinabukasan, the rulers, the elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Pinangalanan kung sino-sino. Andun yung high priest na si Annas. Nandun din si Caiphas. Nandun din si John, si Alexander, and others of the high priest family. Lahat ng mga nagpakulong kay Jesus, lahat ng humuli kay Jesus, lahat ng nagpapako kay Jesus sa krus, nandun silang lahat. And they had Peter and John brought before them. Katulad ng ginawa kay Jesus, ganun din ang ginawang questioning sa kanila. Di ba tinanong, saan kapangyarihan galing? Tinanong si Jesus ng ganun Bakit ka nagpapahayag? Ikaw ba'y Diyos? Di po ba? Ganun ang mga questioning kay Jesus And the same line of questioning was also given to Peter and John. Ang sabi nila, by what power or what name did you do this? Verse 8, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth. Si Jesus na inyong ipinapatay, na inyong ipinako sa krus, namatay. Ngayon, ang lalaking ito'y gumaling, pinagaling, pinaghimalaan, at ang dahilan ay si Jesus. Let us look at the intimidation of the rulers. The Sanhedrin was the highest Jewish court. This was an intimidating setting. The same council that had condemned Jesus to death is the same council that is now investigating Peter and John. And they demanded, by what power, by what name did you do this? In other words, who gave you the authority? Again, ulitin natin ang sagot ni Peter. Buong tapang, buong lakas ng loob. Ang Peter na dating takot na takot. The Peter who denied Jesus 3 times. Ang Pedro na kung saan, kung pwede lang lumubog sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa takot na ma-identify kay Jesus nung siya'y hinuli sa hardin ng Gethsemane, is now a different Peter. Peter, once fearful, now speaks boldly. Ano ang dahilan? Ayon sa verse 8, dahil si Peter ay puspos ng
Espiritu Santo. Hindi dahil bagong tao na siya, dahil sa kanyang sarili minanifest niya. Mula ngayon, matapang na ako, matapang na ako, matapang na ako. Hindi. Sa kanyang sarili, wala siyang tapang. Siya pa rin ang Pedrong duwag. Pero ang difference ngayon, puspos na siya ng Espiritong Banal. At ang Espiritong ito ang nagbigay ng tapang para manindigan. Peter does not defend himself timidly. Here, Peter instead declares that the man was healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Notice the threefold emphasis. Jesus of Nazareth, identifying the very man they crucify, the very man they despised, is the one who healed this person. At sino tong Jesus na to? The one you crucified. And here, Peter is confronting their guilt. Yung pinapatay nyo, gumawa ng himala. Yung pinapatay nyo, siya ngayon ang nagpagaling. Yung pinapatay nyo, nagpo-produce ng mabuting bagay na hindi nyo kayang i-produce. Ang Jesus na inyong ipinako ang gumagawa ng mabubuting bagay na ito sa ngayon. At ang sabi sa pangatlo, whom God raised from the dead. Declaring that you cannot kill a God. You cannot kill him. You cannot put him to the grave permanently. The God of heaven raised him up. Declaring God's vindication. Amen? At makikita natin susunod yung unshakable boldness. Peter boldly proclaims Christ before those who had the power to punish him. And this courage is not from Peter's personality. It was, again, giving emphasis from the feeling of the Holy Spirit. Amen? Ano ang theological insights natin from the Reformed perspective? The Spirit equips believers to bear witness. Acts 1:8. Ang sabi ng Panginoon, bababa sa inyo ang Holy Spirit, wait for it, and the Spirit will give you power, and you shall be my witness. The Spirit equips believers to bear witness. Boldness in evangelism is not a natural gift, but a supernatural work of God. Without the Spirit, Peter denied Christ before a servant girl. But with the Spirit, he testifies before the Sanhedrin. Amen? And to illustrate this, mga kapatid, naalala niyo po ba ang kasaysayan ni Martin Luther? Think of Martin Luther at the diet of worms. Yung paglilitis na ginawa noong 1521 sa diet of worms. Standing before the emperor, standing before the church authorities. Naalala ko, halos parehas din ito eh. Nang si Martin Luther ipatawag ng simbahan, ng mga emperor, ng mga otoridad ng Roman Catholic Church para i-recant yung kanyang itinuro, para i-recant yung kanyang turo na we are saved by faith alone. Ano sabi ng church? I-recant mo yan. Pero ano sabi ni Martin Luther? He declared, my conscience is captive to the word of God. Here I stand. I can do no other. That same Spirit-empowered boldness filled Peter. Amen? Now, in application, when you are afraid to speak of Christ, pray for the Spirit's filling. Pag natatakot kayong magsalita para kay Kristo, ipanalangin nyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Take note, mga kapatid, minsan madalas ko narinig, bakit ang tapang-tapang mo, Pastor Ruel? Hindi ka ba natatakot? Ang sagot ko dyan,
Boldness is not arrogance, but faith in God's truth. Kapag ikay nakatindig sa katotohanan, wala kang dapat katakutan. Matakot ka kung ang tinitindigan mo ay ang mabuhay na pundasyon ng kasinungalingan at walang katiyakan. Amen? The world does not need timid Christians. Hindi kailangan ng simbahan ang duwag na pastor, ang duwag na mangangaral, ang compromiser na pastor, ang pastor na walang ginawa kundi magpatawa. Ang kailangan ng simbahan ay isang pastor na puspos ng Espiritu Santo na walang takot ipahayag ang katotohanan. Ngayon ang tanong, ano ba ang katotohanan na kailangang ipahayag? Ito ngayon ang sagot, the exclusivity of the gospel. Acts 4:11-12, ang sabi, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Matindi ito mga kapatid. Tinanong, kaninong pangalan niyo ginagawa yan? At sumagot si Pedro, sa pangalan ni Kristo na inyong itinakwil, na inyong ipinako, pero binuhay ng Diyos sa kanyang pangalan. At gusto niyang sabihin sa oras na yon, walang ibang pangalan para maligtas ang tao, kundi kanya lang. Eh di lalo nang nagalit yung mga leader ng relihiyon. Christ, the rejected cornerstone. And here, Peter again is quoting a Psalms. Sabi sa inyo, magaling si Pedro sa scripture eh. And here is Peter quoting Psalms 118 verse 22. He is quoting, Christ is the stone rejected by the Jewish leaders, the builders, yet chosen by God as the cornerstone of His redemptive plan. And the rejection fulfilled God's plan. Acts 2:23. Amen? Now, sumunod na ipinahayag ni Peter ang exclusivity of salvation in Christ. Verse 12 gives us one of the clearest statement of exclusivity in the New Testament. Si Joel Austin, tinanong minsan meron bang ibang way para maligtas ang tao? Nako po, nagpaikot-ikot ng sagot. Samantarang ang linaw-linaw naman ang sinasabi ng Bible. Wala namang ibang way. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by Him. Pagkatapos, para lang maging maganda ang imahe ni Joel Austin sa mundo, sabi niya, maybe there is another way. Maybe there is a way for the Buddhists, there is a way for the Hindus, there is a way for other religion. Pero sinabi ni Pedro, walang ibang pangalan. And that is exclusive. Salvation is exclusive. Only for Christ. Kaya yung mga pastor na para lang magmukhang maganda sa social media, para lang maging inclusive sa ibang mga pananampalataya. Alam naman ninyong walang kaligtasan sa Islam. Walang kaligtasan sa Hinduism. Walang kaligtasan sa mga iba pang relihiyon. There is only one way to salvation. According to the scripture, it is only through Christ. No one else. Salvation cannot be found in Moses, Abraham, angels, saints, or any human figure. No other name under heaven. This implies universally, every person, every nation needs Jesus. And we must be saved. Salvation is not optional. Humanity is perishing, and Christ is the only lifeline. Amen? Now the question is,
Why only Christ? Bakit hindi si Buddha? Bakit hindi si Muhammad? Because only He is God incarnate. John 1:14. And only He bore our sins and satisfied God's justice. And only He rose from the dead, conquering sin and death. Ngayon, kung meron pang iba na nagsasabing sila ang daan, yan ang sukatan. Yan ang test of being a Christ. Si Jesus lang ang gumawa niya. Amen? Ano ang theological insight natin sa Reformed faith? This is the doctrine of solus Christus. Christ alone. Kaya nga napakahalaga ng mga solas eh. Christ alone for salvation, and salvation is grace alone through faith alone, because it was mentioned, expressed by the Bible alone. At ang lahat ng alone na ito ay for the glory of God alone. The Reformation emphasized that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, as per declared by the Scripture alone, for the glory of God alone. Amen? And to illustrate, no human works or mediators can add to His finished work. To illustrate, imagine this. You are drowning in the middle of the ocean. Someone throws a lifeline. You do not complain. Why only one rope? Ba't isa lang? Dapat madaming way, madaming rope. And you grab it with gratitude. In the same way, God has provided one lifeline. Wala na pong ibang lubid para ka maligtas. Si Jesus lang. That is not narrowness. That is not the narrowness of salvation. That is God's mercy. Amen? In application, do not dilute the exclusivity of Christ. Para lang magmukha kang maganda sa paningin ng iba. Para magmukhang maganda sa mga Buddhist, magmukhang maganda sa mga Islam, maging maganda sa ibang relihiyon. Manindigan tayo, walang ibang pangalan para sa kaligtasan, isa lang. Si Jesus lang. Amen? So anong dapat gawin? In pluralistic age, people say, all religion leads to Christ. All religion leads to God, rather. But the Scripture declares otherwise. Preach Christ with clarity and conviction. He is not one option among many. He is the only Savior. No other option. Amen? Now, bilang reflection questions, how do you respond when people oppose or mock your faith? Where in your life do you need the Spirit's boldness to speak of Christ? Do you truly believe and live as if salvation is found in Christ alone? Or do you sometimes compromise the truth to avoid offending others? And the last, how does the reality of Christ as the cornerstone shape the way you build your life and ministry? Mga kapatid, to conclude, Acts 4:1-12 confronts us with the central truth of the Christian gospel. Jesus Christ alone saves. Amen? The world may oppose this message. The Spirit empowers us to proclaim it boldly. And the truth remains unshakable. There is salvation in no one else. Let us therefore stand with Peter. Let us therefore stand with Martin Luther and the other reformers and with the church of all ages to declare, Christ alone is the cornerstone. Christ alone is the Savior. Christ alone is the Lord.
Can we say amen to that? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for the name of Jesus, the only name by which we are saved. Forgive us for times when we have been silent out of fear. Fill us, O Lord, with your Spirit to proclaim Christ boldly in our generation. Keep us faithful to the truth that Jesus is the cornerstone, chosen and precious. May we build our lives on Him and point others to Him until the day when every knee bows and every tongue confesses that Jesus Christ is Lord. This is our prayer. In Jesus' name. Amen and Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.